Isa sa mga pinaka-basic, pinaka-fundamental at foundational na defects sa ating fallen humanity ay ang ating allergy sa pagiging grateful kay God at sa pagbibigay ng pasasalamat. Ang bawat isa sa atin, we have so much to be thankful for. Kahit na ano pa ang circumstances natin, dahil sa araw na ito, nagising pa din tayo. Ang bawat paghinga natin ay patunay ng common grace ng Diyos at iyon ay isang napakalaking blessing. And if you're a Christian, malaman mo lang na reconciled ka na sa isang banal na Diyos, sapat na yon para ang puso at bibig natin ay mapuno ng pasasalamat sa ating dakila at maawain na Panginoon. Isa sa mga pinaka-celebrated na tradisyon sa ating kultura, sa ating bansa ay ang Pasko. This because ang Pilipinas ay predominantly a Christian nation. At dahil sa kombinasyon ng religious devotion, cultural practices at historical factors, kilala tayo sa pagkakaroon ng isa sa pinakamahabang Christmas seasons sa buong mundo. At talagang inaabangan natin ang celebration na ito na kadalasan nagsisimula as early as September. Sabi nga ng iba, 3 to 4 months daw na celebration. Pero alam natin, exaggerated yon. Maaga lang talaga tayong mga Pinoy na magpatugtog ng Christmas songs as early as September pa lang. By this time as well, one of the most well-loved memes of the season ay sumisilip na, si Jose Marie Chan, and this primarily due to his enduring association with Christmas music, particularly Christmas in Our Hearts. And ang joke nga ay that he is awakened by the Christmas season. Sa bansa natin, ang alam ko lang na hindi nagse-celebrate ng Pasko ay ang ating mga Muslim brothers at mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Dahil nga Christian holiday ang Pasko, labag ito sa kanilang mga beliefs. Para sa atin naman na nagse-celebrate ng Christmas, it is both a spiritual observance of Jesus' birth and a time to bond with family and friends. And Pasko rin ay panahon ng pag-asa at tibay ng loob dahil usually ito ay pagtatapos ng typhoon season. Marami sa atin ang nagdiriwang bilang pasasalamat na nalampasan natin ang buong taon as we look forward towards the new year. We choose to be hopeful instead of maging bitter sa mga matitinding pagsubok na dinanas or napagdaanan natin. Pero ngayon, sadly, parang natutuon ang ating celebration sa mga maling bagay like sa bonuses at material blessings. And nagiging family-centered ang celebration, excited sa reunion, sa handaan, sa mga regalong matatanggap, sa sunod-sunod na inuman at parties, andoon na ang focus ng nakakarami. We tend to forget the real reason of the season. We gravitate towards commercialism or consumerism instead na mag-celebrate at magpasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. At iyan ngayon ang ating problema, ang ating kawalan ng pasasalamat sa Diyos. Merong isang episode sa New Testament na magandang gamitin as illustration ng basic corruption ng puso natin pagdating sa gratitude. It's a well-known story dahil involved dito ang pagpapagaling ni Jesus ng 10 lepers. Makikita ang kwento na ito sa ika-17 chapter ng Gospel according to Saint Luke. Simula sa verse 11, ito ang sabi ni Luke. Now it happened as he went to Jerusalem na nadaanan niya ang Samaria at Galilee. At pagpasok niya sa isang village, sinalubong siya ng 10 lalaking may leprosy na nakatayo sa malayo. Sumigaw sila, Jesus, Master, maawa ka sa amin. At nang makita sila ni Jesus, sinabi niya sa kanila, pumunta kayo at magpakita sa mga pari. At habang sila'y papunta, gumaling sila. Isa sa kanila, nang makita niyang gumaling siya, bumalik at malakas na niluwalhati ang Diyos at nagpatira pa sa paanan ni Jesus, nagpapasalamat. At siya ay isang Samaritano. Kaya't sinabi ni Jesus, hindi ba't 10 ang gumaling, nasaan ang 9? Wala bang bumalik para magbigay luwalhati sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? At sinabi niya sa kanya, tumayo ka at humayo, ang iyong pananampalataya ang nagpagaling sa iyo. Ngayon bago natin himayin ang kwento.
Naka-attend ka na ba ng church service na tinanong ng pastor o pari ang isa sa mga tanong na medyo nakakahiya para sa mga tao? Ang tanong, ilan sa inyo ang nakabasa na ng buong Bible from cover to cover? Kaunti lang ang nagtataas ng kamay, di ba? Minsan pinapadali ng pastor ang tanong, okay, ilan sa inyo ang nakabasa ng Genesis? Taas ang kamay. Halos lahat taas kamay. Next, kung nakabasa ka rin ng Exodus, huwag ibaba ang kamay. Karamihan, taas kamay pa rin. Pero pag tinanong na ang ilan ang nakabasa ng Leviticus, biglang bagsak ang mga kamay. How about numbers? Mas marami pang bumababa. So bakit kaya? Nag-umpisa tayo na may mabuting intensyon na basahin ang Bible, kaya nag-start tayo sa Genesis, familiar stories, may drama, etc. Exodus, familiar pa rin dahil sa kwento ni Moses at ng Ten Commandments. Pero pagdating sa Leviticus at Numbers, puro batas, regulasyon, at maraming bagay na hindi natin masyadong maunawaan. Kaya eventually, nawawalan tayo ng gana, kaya ang karamihan ay itinatabi na ang Biblia. To help us understand the storyline, naranasan mo na bang magpatingin sa doktor at magpa-biopsy? Naaalala mo ba yung kaba habang hinihintay mo ang resulta? Pinakamadalas na kinakatakutan natin ay marinig ang salitang cancer. If you can relate to that kind of anxiety, marahil maiintindihan mo ang drama ng isang Jew noon kapag nabasa niya ang mga pahina ng Leviticus tungkol sa skin diseases. Leprosy, ketong. Isang kondisyon na nangangahulugan ng hindi lang sakit, kundi total isolation. Kung saan ang tao na may ganitong karamdaman ay kailangang lumayo at iwan ang pamilya, trabaho at komunidad. Mamuhay na mag-isa na ang kasama lang, ang kapwa niya mga lepers. Kaya noong nakita nila si Jesus, malayo pa lang sumigaw na sila, Jesus, Master, maawa ka sa amin. Na sa kanilang desperadong sitwasyon, kahit nakatiting na pag-asa lang, ay pilit na hinahagilap nila. At nang makita nga sila ni Jesus, sinabi lang niya, go show yourselves to the priests. Parang simple lang, di ba? Pero ang ibig sabihin, sundin ang batas. Ang tanging dahilan para bumalik sa pari ay para i-check kung malinis ka na. Clean, meaning free of the disease. At habang papunta na nga sila, biglang gumaling na sila. Hindi ko alam kung ilang beses mo na narinig ang sermon na ito, pero madalas sinasabi na out of 10, isa lang ang naging grateful. Pero sa totoo lang, feeling ko lahat sila grateful. Sino ba namang may leprosy ka at gumaling at hindi magpapasalamat? Ang issue dito, lahat sila grateful, pero isa lang ang nagpakita ng pasasalamat. Isa lang ang bumalik kay Jesus to say thank you. Yung isa, instead na diretsong umuwi para makita ang pamilya, bumalik muna kay Jesus para magpasalamat. At ang mas matindi, Samaritano pa siya, hindi pa siya kabilang sa mga anak ng Israel, pero siya pa ang nagpakita ng tunay na pasasalamat. Gaano kadalas ba sa buhay natin na thankful tayo, pero hindi natin ipinapakita o sinasabi? Do you see the difference between being thankful and giving thanks? Magkaiba iyon. Madali lang naman magpasalamat pero madalas nakakalimutan natin pati sa ating Diyos. Pag nasagot na ang ating panalangin, mabilis natin siyang makalimutan dahil abala na tayo sa susunod na petisyon o concern. Pero yung Samaritano, bumalik at nagpakita ng gratitude. Kaya sinabi ni Jesus, go, your faith and your faithfulness has redeemed you. So ngayon, itanong mo sa sarili mo, hindi lang kung ano ang ipinagpapasalamat mo, kundi kanino ka dapat magpasalamat. Sino ang dapat mong pasalamatan? Hindi mahirap gawin yan. Ang challenge ko sa iyo ngayon, and this is a challenge we all should accept, gaya ng ginawa ng Samaritano, bumalik at magpasalamat tayo. I-acknowledge mo ang mga biyaya at blessings na natanggap mo mula sa Diyos at sa mga tao. At gusto kong mag-umpisa sa pag-thank you sa inyo. Salamat po. Salamat sa pakikinig at pag-share ng ating content. On Christmas Day, may you remember what Jesus did and may you be grateful, thankful, and vocal in expressing your thankfulness to our God and to others.